Good day everyone. I-discuss ko lang po ang Principle 1 to 3. Principle 1. The goal of land management, water and living resources are social choices. Principle 1. Ang mga katutubo at iba pang lokal na komunidad na nakatira sa lupa ay mahalagang mga stakeholders at dapat kilalanin ang kanilang karapatan at interes. Ecosystems should be managed for their natural values and tangible or unfavorable benefits for human in a fair and equal way. Principle 2. Management should be lowered to the lowest appropriate level. Management should be involved by all stakeholders and balance local interests in the broader public interest. Mas malapit ang pamamahala sa ekosistema, mas malaki ang responsibilidad at pagmamay-ari, pananagutan, pakikilahok at paggamit ng lokal na kaalaman. Principle 3. Ecosystem managers should consider the effect, actual or potential of their activities in adjacent and other ecosystem. Ang mga posibleng epekto ay nangangailangan na maingat at pagsaalang-alang pagsusuri. This may require new organization or methods of organization or institution involved in decision making to make, if necessary, of appropriate compromises. Management Principle of Economic number 4. Based sa Principle number 4, dapat po natin iwasan yung mga market practices na nakakasira sa biodiversity. Yung biodiversity po, ito po yung tumutukoy sa dami ng mga organism na nakatira sa isang lugar. Mahalaga po ito dahil ito ay tumutulong sa pananatili at balanse ng kalusugan ng ating kapaligiran. Based pa rin sa Principle number 4, maglagay ng insensitive para suportahan ang conservation at isaalang-alang ang bawat cost at benefit ng bawat desisyon. Ito yung maikling kabuuan ng paliwanag sa Principle number 4. Maaaring basahin ko na lang. Ang pamamahala sa ecosystem ay dapat kilalanin ang halaga nito sa ekonomiya. Dapat alisin ng mga pulisya o insentibo na nakakasama sa kalikasan at ipanagot ang mga gumagawa ng polusyon. Yun lamang po yun sa Principle number 4. Then proceed na po tayo sa Principle number 5. Ang layunin ng Principle number 5 ay panatilihin ng ecosystem services sa pamamagitan ng pag-preserve ng interaction ng species at environmental processes dahil mas epektibo ito sa simpleng pagprotekta lang ng mga individual species. Based sa nabanggit ko tungkol sa Principle number 5, mahalaga ang koneksyon ng bawat hayop, halaman at ibang uri ng likas na yaman upang gumana ng maayos ang ecosystem. Ang pagbabalik o ang pag-aalaga sa prosesong ito ay makakatulong sa pangmatagalang pagpreserba ng kalikasan o pag-extend po ng lifespan ng kalikasan. Management Principle of Ecosystem number 6. Respect ecosystem limits. Based po dito, dapat pamahalaan ang ecosystem sa loob ng kanilang natural limits at isaalang-alang ang mga factors na nagpapababa sa diversity at productivity. Dapat tayong mag-ingat o maghanda sa mga hindi inaasahang kondisyon o likas na problema. Sabi dito, dapat nating igalang ang likas na limitasyon ng isang ecosystem dahil ang labis na paggamit o maling pamamahala dito ay maaaring maging dulot ng pagkaubos ng likas na yaman, pagkasira ng mga tirahan ng halaman at hayop, at pagkawala ng biodiversity. Kaya kailangan mag-ingat sa mga bawat takbang at diskarte na ating gagawin para sa ecosystem. Principle 7. The ecosystem approach should be undertaken the appropriate spatial and temporal scales. The approach should be bounded by spatial and temporal scales that are appropriate to be objects, boundaries for the management, users, managers, scientists, and indigenous and local peoples.
connectivity between areas should be promoted where necessary. Ang mga special na sukat ay tumutukoy sa paggamit ng data, muugnay sa paggamit ng lupa, sakop ng lupa at special na kakayahang magamit sa isang tumutukoy na relihiyon o bansa. Samantala, kasama sa mga temporal na sukat ang parehong panandaliang buwan, taon at pangmatagalang dekada ng mga dimensyon. 7. Recognize the varying temporal scales and lag effect that characterize ecosystem process. Object of for ecosystem management should be set for the long term. Ecosystem process are characterized by varying temporal scales that and lag effect inherently conflict with the tendency of humans to favor short-term gains and limit between over future one. Proseso ng ekosistema ay gumagana sa pagkakaiba ng temporal na saliksik mula sa mabilis na pagbabago na paglaki ng halaman hanggang sa mabagal na pagbabago sa komposisyon ng lupa. Sa paglipas ng dekada, ang mga prosesong ito ay madalas na nagpapakita ng mga epekto ng lag. Ibig sabihin, ang mga kahihinatnan ng mga aksyon ay maaring hindi ganap na maisasatuparan ng loob ng maraming taon o kahit na mga dekada. Management Principle of Ecosystem number 10. Based dito sa Principle number 10, dapat magkaroon ng balansing pagtingin sa pangangalaga at paggamit ng likas yamang biodiversity. Mahalaga ang biodiversity dahil ito'y may sariling halaga at nagbibigay ng mga serbisyo sa ating lahat. Noon, hiwalay ang pamamahala sa mga protektado at di protektadong lugar. Ngayon, kailangan mas flexible at nakabatay sa konsepto mula sa ganap na proteksyon hanggang sa mga likha ng tao na ecosystem. Proceed na tayo sa Principle number 11. Based dito sa Principle number 11, dapat isaalang-alang ang lahat ng impormasyon kabilang ang siyentipikong kaalaman at lokal na kaalaman ng mga katutubo. Mahalaga ang impormasyon mula sa iba't ibang pinagmulan para sa tamang pamamahala ng ecosystem. Dapat ibahagi ang impormasyon sa lahat ng kasangkot at dapat malinaw at nakabatay sa kaalaman ang mga desisyon. Proceed na tayo sa Principle number 12. Based dito, dapat kasangkot ang iba't ibang sektor ng lipunan at larangan ng agham. Dahil sa komplikadong kalikasan ng pamamahala sa biodiversity, kailangan ng pakikilahok ng mga eksperto at ang mga sangkot mula sa lokal hanggang international na antas. Hello, good day everyone. My name is Berlin C. Divinagracia from ABM 11A, and this video is for Earth and Life Science with Miss Nika Banya. So our topic is describe how the different terrestrial and aquatic ecosystems are interlinked with one another. So the first na gagawin natin, aalamin natin what is the definition of ecosystem. What is an ecosystem? An ecosystem is like a community of living things in a habitat. Think of it like a big neighborhood where all the animals, plants, even the weather work together. So, ang ecosystem daw, ito yung community ng mga living things
mga buhay na mga organisms sa ating habitat. Pwede natin isipin na neighborhood, the word neighborhood, magkakapit-bahay na mga o magkakakonekta kagaya ng mga animals. Yung mga animals ay kasabilong sila sa ecosystem dahil isa silang living things. Yung plants, di ba? Living things din ng plants. At ang weather work together. Masasabi rin natin dito na ang mga microorganisms ay ito yung mga living things in our habitat. And the other definition for ecosystem is a biological community of interacting organisms and their physical environment. Ito yung pag-i-interact ng mga organisms at ng kanilang mga physical environment. We will proceed to the types of ecosystem. There are two main types of ecosystem. The first one is the terrestrial and the second one is the aquatic. So, aalamin natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng terrestrial at saka ng aquatic. We will proceed to the terrestrial ecosystem. The terrestrial ecosystem includes habitats on land such as forest, grassland, or desert. Pag sinabi nating terrestrial ecosystem, ang pinaka-main word or keyword is includes habitats on land. The word habitats, the definition of habitats, the natural home or environment of an animal, plant, or other organism. Ang terrestrial daw ay ito yung tirahan kung saan ang titirhan dito ay yung pwedeng tirhan ang forest, ang kagubatan, yung grassland, yung mga sa mga damo, sa mga maraming damo na mga lukalupaan, at sa may disyerto or tundra. The main example for terrestrial ecosystem is the animals. Kasi alam naman natin na ang mga animals ay talagang may mga animals na nabubuhay sa land talaga and or sa forest. Kasi alam natin sa kagubatan, maraming mga nakatirang mga galang mga hayop na nandun namumuhay. Kaya ang mga animals or the plants ay belong sa terrestrial ecosystem. Okay. We will proceed to the terrestrial ecosystem. The terrestrial ecosystem includes habitats on land such as forest, grassland, tundra, desert. Yung habitats on land, ito yung mga tirahan kung saan dito ay sa lupa. At iisa-isahin natin kung ano nga ba o bakit sa forest, grassland, tundra, at desert ay includes habitats on land siya or bakit siya terrestrial ecosystem. The first one is the forest for terrestrial ecosystem. Forests are places with lots of trees, plants, and animals. Dahil nga ang forest or yung kagubatan ay ito yung lugar kung saan napakaraming mga puno, halaman, at ng mga hayop. The number 2 is yung grassland, yung maraming mga damo na mga kalupaan. Dahil grasslands are areas with a lot of grass and few trees. Yun nga, tama na yung nasabi ko. Ang pangatlo naman ay tundra. Tundra is a cold and treeless place with low-growing plants. Ang tundra ay ito yung lugar kung saan malamig, cold, at treeless, kaunti lang yung kanyang mga puno. At ito rin yung lugar na kaunti lang yung possibility na may mga lalaking mga puno. Kagaya sa ibang bansa, di ba? Doon sa ibang bansa, madalas magkakaroon ng mga dahil sa ibang bansa, madalas nagkakaroon ng snow. Kaya naman, wala masyadong tumutubo talagang halaman sa kanila dahil nga sa sobrang lamig. At alam naman natin na sa ibang bansa din,
yung mga matitibay lang na mga hayop, yung kayang mabuhay doon, yung kayang nilang klima, kung gaano kalamig, yun lang yung mga nabubuhay. Pang-last natin for terrestrial ecosystem is yung desert. Deserts are hot and dry places with few plants and animals. Alam naman natin na kapag disyerto, alam natin, the first one na ipapasok sa isip natin ay Egypt. Dahil ang Egypt, alam natin, isa sa may disyertong lugar kung saan sobrang init at napaka-dry. Ito yung lugar na kaunti lang ang nabubuhay na mga halaman at nabubuhay ding hayop. Alam naman natin na kapag sinabi ring disyerto, mga cactus, yan lang ang makikita natin talaga sa may lugar ng disyerto. At pagdating naman sa hayop, ang mga nakatira lang dito ay yung camel. Oo, yung camel lang kasi yun yung kaya niya yung init at yung kaya niyang maglakbay sa sobrang init na gano'n na panahon. Ang tatapos na natin yung terrestrial ecosystem, we will proceed to the aquatic ecosystem. The aquatic ecosystem includes habitats in water such as fresh water, found in rivers and lakes and marine, found in oceans and seas, freshwater or marine. Kapag narinig naman natin na aquatic, talagang papasok na sa isip natin is water or tubig. Kaya naman ang pinaka-keyword sa may aquatic ecosystem is the water. Ito yung habitat o tirahan na kaya ba nga tumira sa tubig, kagaya nga lang ng is found in rivers, sa ilog, sa may marine, sa may mga tubig, sa karagatan, sa ocean, sa may dagat, sa may sea, sa may basta lahat ng tubig, yung mga ponds, yan, may kita natin yan na dito may nabubuhay na ganitong organism, ganitong mga hayop na kayang mabuhay sa may tubig. Freshwater ecosystem. The freshwater ecosystem is found in rivers, lakes, and wetlands and does not have any salt. This is different from the marine ecosystem which is found in oceans and seas. Yung freshwaters, ito yung sa ilog, yung mga tubig sa ilog. At wala siyang asin. Hindi kagaya ng sa dagat or sa karagatan kasi alam naman natin na ang tubig doon ay maalat yung tubig. Marine ecosystem. The marine ecosystem is found in oceans and seas and has a lot of salt. It has more different types of plants and animals than the freshwater ecosystem. Ang marine ecosystem, ito yung makita sa may oceans or sa karagatan. At ito yung napakaraming asin, hindi kagaya ng sa mga ilog lang. At marami rin nabubuhay na mga halaman dito at saka animals. Kasi kapag alam natin sa dagat na talagang sobrang daming nakatira dito, yung mga coral reefs, iba't different types of fish, basta lahat ng mga lamang dagat na nabubuhay sa dagat ay napakadami dahil ito ay masagana rin sa may mga asin sa salt and animals than the freshwater ecosystem. Kagaya nga na nabanggit natin sa may ecosystem, kaunti lang yung kanyang asin. Kaibahan naman sa may marine ecosystem, yung marine ecosystem ay maraming asin at saka maraming kaya mabuhay dito na mga organisms or basta lahat mga isda maraming bubuhay dito. There are 5 functions of the ecosystem. Ecosystem help keep the environment stable and support living things. Ecosystems, ito nga yung parang cycle or pag-ikot ng mga living things na susuportahan nila yung bawat isa't isa and magiging stable. The number 2 is ecosystem recycle important nutrients between living and non-living things. Ito nga sa may ecosystem, nagsusuportahan or both side mayroong benefits which is the non-living things and the living things wherein si living things ay
merong benefit kay non-living things and si non-living things ay may benefit din kay living things. Ecosystem keep a balance between different types of plants and animals. Ang ecosystem, siya yung nagbabalance ng iba't ibang klase o uri ng mga halaman at saka ng mga hayop. Ecosystems recycle minerals through the environment. Ang ecosystem ay nire-recycle niya yung mga minerals para sa environment. The non-living parts of ecosystem help create energy for non-living things. Kagaya nga ng nasabi ko na both side ay merong benefit na kaya nga si non-living things ay ang parte niya or yung kanyang characteristic dito ay matulungan na mabigyan ng energy ang mga living things. May tanong nga dito na diba yung tanong ay, describe how the different terrestrial and aquatic ecosystem are interlinked with one another. Dahil sa mga na-topic na natin, na ipaliwanag ko na kung ano nga ba ang pagkakaiba ng terrestrial and ng aquatic ecosystem. At sa magiging pag-usapan naman natin dito, paano nag-i-interlink with one another ang terrestrial at ang aquatic ecosystem. We will proceed to the water cycle, terrestrial to aquatic. Rain, a crucial component of the water cycle, originates from the evaporation of water from terrestrial ecosystem, including lakes, rivers, and soil. Di ba kapag yung ulan, nanggagaling yan sa may mga lakes or sa may evaporation, na tumatama siya or parang merong magkakaroon ng evaporation or densing para umulan. At ang parang nagpo-provide nun or ito yung component ng water circle. Water cycle. Terrestrial to aquatic. Rain, a crucial component of the water cycle, originates from the evaporation of water from terrestrial ecosystems, including lakes, rivers, and soil. This water vapor condenses in the atmosphere and falls back to water as precipitation, nourishing aquatic ecosystem. Di ba alam naman talaga natin na ang singaw ng tubig na ito ay nagiging ulap, di ba yung singaw ng tubig na tumataas yon. Yun yung nagiging singaw nun or siya yung nagiging ulap na pupunta sa ating atmosphere para kapag napunta sa atmosphere natin, babagsak yon pabalik sa earth or sa atin or sa lugar natin tapos at bilang pag-ulan. Kapag yung singaw ng tubig nagiging ulap, tapos mapupunta sa atmosphere, tapos tatama sa earth, tapos yung dahilan nun ay, or yung cause nun ay ang pag-ulan, at yun ay nagbibigay ng sustansya sa mga aquatic na ecosystem. Mula sa aquatic, patungo sa terrestrial, naman ang ating pag-uusapan. Aquatic ecosystems, especially oceans, play a significant role in regulating global climate. They absorb carbon dioxide from the atmosphere, influencing temperature and precipitation patterns, which directly affect terrestrial ecosystem. Yung sa mga aquatic ecosystem daw, lalong-lalo na yung sa karagatan, ay ito yung may mahalagang papel para mas mapaganda or mapaayon yung ating klima. Ito ay yung sumisipsip ng carbon dioxide mula sa atmosphere at ito yung mga nakakaapekto na temperatura at ito rin yung direkta nakakaapekto sa mga terrestrial na ecosystem. Kasi 'di ba kapag umulan, syempre uulan, yun yung magbibigay ng ito yung magbibigay ng
parang pataba, sabihin natin pataba na para sa mga halaman, syempre most especially sa halaman kasi kapag mainit na kailangan ng tubig o edi madidiligan na yung halaman natin. So yun yung maganda na the first one or important kung bakit mayroong interaction ang terrestrial at saka yung aquatic dahil both side naman ay merong benefits. Unang-una nga doon, ang benefits ay yung siklo na ng tubig or yung the water cycle. The next one is the nutrient cycling, terrestrial to aquatic. Nutrients like nitrogen and phosphorus are transported from terrestrial ecosystems to aquatic systems through runoff and groundwater. Though these nutrients are essential for aquatic plant growth and support the entire food web, excessive nutrient input or example from fertilizers can lead to eutrophication harming aquatic life. The second two is yung terrestrial patungo sa may aquatic. Yung mga nutrients nga na kagaya ng or yung sa hydrogen and phosphorus ay ito yung nalilipat sa may terrestrial na ecosystem patungo sa may aquatic dahil sa pamamagitan nito or yung pagdaloy ng tubig. Ang nutrients na ito ay mahalaga para sa paglago ng aquatic na halaman at sumuporta sa buong food web. Siyempre, yung nutrients na nanggagaling sa may terrestrial, napakahalaga niya dahil ito ay mapupunta sa may aquatic. Siyempre, kapag merong aquatic, siyempre, sa aquatic, 'di ba, alam naman natin na mayroong mga nabubuhay talaga na sobrang dami at saka ito yung nutrients na kinakailangan niya para masuportahan yung food web dahil alam naman natin na tayo kumakain tayo ng mga isda, yan yon para masuportahan ng aquatic ecosystem. Yung mga pangangailangan ng bawat isa rin sa kanila ng mga or living organism doon and most especially tayo. From the aquatic to terrestrial, ang mga organismong dapat, lalo na ang isda at mga shellfish, ay nahuli ng mga tao at kinukonsumo sa mga terrestrial na ecosystem na nagbibigay ng mahalagang nutrients para sa populasyon ng tao. Both side naman talaga lahat masasabi natin na both side ay merong benefits kasi kung kinakailangan ng tulong ni terrestrial, syempre tutulong dyan si aquatic. Kapag kailangan naman ng tulong ni aquatic, andyan si terrestrial. Ito na nga yun sa may nutrients. Dito nga yung, syempre, alam naman natin tayo mga tao, nagkukonsume tayo ng aquatic, ng mga isda, ng mga lamang dagat. Syempre, yung laman naman ng dagat, yun yung tumutulong para sa mga tao at nagbibigay ito ng nutrients, kagaya nila ng isda, shellfish, alam naman natin yan, mga sea urchins, mga isda, basta iba't ibang klase ng isda. Syempre yung sa may terrestrial naman na, kasi ipapaliwanag ko ulit yung sa may terrestrial kasi hindi ko naman talaga totally siya na masyadong naintindihan. Pero ngayon mas naintindihan ko na siya nung nalaman ko na yung sa may aquatic to terrestrial. Dahil nga yung terrestrial, di ba, sa land siya. Basta sa land kasi 'di ba, nandun yung pinakaano ng atmosphere natin. Or sa may bago magkaroon nga 'di ba bago magkaroon ng ulan, syempre magkakaroon muna ng sigaw ng tubig na syempre we will proceed to the climate regulations. Terrestrial to aquatic. Forest, a major terrestrial ecosystem, play a crucial role in absorbing carbon dioxide from the atmosphere, mitigating the effects of climate change. This carbon is eventually transferred to aquatic ecosystem through the decomposition of organic matter and then the sinking of dead organism. Yung forest nga siya yung major terrestrial ecosystem and napakahalaga ng role nito dahil ito yung nag-absorb ng carbon dioxide from the atmosphere and ang epekto nito ay yung sa may climate change or yun yung pwedeng maging apekto. And yung carbon na yun ay matatransform sa may aquatic ecosystem. Kasama na rito yung mga decomposition of organic matter na and yung mga patay na mga organisms.
Aquatic to terrestrial. Oceans act emissive heat sinks, absorbing heat from the sun and regulating global temperatures. This moderates climate conditions on land, influencing terrestrial weather patterns and plant growth. Yung oceans kasi 'di ba yung dagat na napakalaki, na sobrang init na sobrang init na galing sa araw, ito yung nagre-regulate ng global para hindi global temperature sa sobrang init. Parang yung dagat, 'di ba? Kasi alam mo yung mga katubigan, yan yung sumisip-sip sa init. Kaya nga 'di ba kapag sobrang tag-araw na tag-araw talaga, may mga natutuyuan pa ng mga tubig, yung mga sapa na nawawalan ng tubig dahil nga sa sobrang init. So, napakalaki ng ambag ng aquatic to terrestrial na bawat isa sa kanila ay nagtutulong-tulong upang mas mapaganda or mas mapaayon pa yung planeta para sa atin or yung Earth. This is the examples of interactions. Coastal wetlands. This ecosystem act as transitional zones between terrestrial and aquatic environment. Salt marshes provide nursery grounds for fish, filter pollutants from runoff to protect coastlines from erosion. Riverine system. Rivers transport nutrients from upstream terrestrial ecosystem to downstream aquatic ecosystem, supporting diverse aquatic life. They also provide water or for irrigation and drinking in terrestrial areas. For our conclusion, terrestrial and aquatic ecosystem are intricately connected through a complex webs of interactions. Kasi, di ba, nabansin naman natin na yung interaction ng terrestrial to aquatic, aquatic to terrestrial, terrestrial to aquatic, napakahaba o napakahaba ng parang explanation kung paano natin maipapaliwanag kung paano nga ba sila nag-i-interlink or magka-connected. Understanding this link is crucial for managing and protecting both types of ecosystem to ensure the health and well-being of our planet. So, dapat as ikaw bilang student, dapat you're aware kung paano nga ba nag-work ang ecosystem through the terrestrial and the aquatic ecosystem. Kasi alam naman natin na kung paano natin iintindihin yung terrestrial to aquatic kasi napakahirap natin kung paano ipapaliwanag. For example, yung sa may water cycle kasi 'di ba, paano na i-connect yung water cycle sa may terrestrial, 'di ba? Kasi nga yung tubig nga or yung sa may atmosphere na hinihigop then maglalabas ng tubig. Then yung tubig or yung ulan na yun ay mapupunta sa may dagat or sa may mga karagatan or sa mga lawa na nagbibigay ng mga ingredients or nutrients para sa may mga living organisms na nabubuhay sa may dagat. Yung pangalawa naman ay yung nutrients, yun yung napakamahalaga. Kasi si terrestrial, kasi diba, si terrestrial